a kind of rest that the world couldn't ever offer. Rest that taps me in the back, reminding me that you are God, the God who loves me all the same, despite all sorrow and shame. Let my feet step into the solid ground, this sure foundation, a place where I can walk and rest and walk again, a place of grace. Right. Good afternoon po. Again, batiin niyo yung katabi niyo or nasa likod, nasa harap. Magandang hapon. Buti, sabi mo, butit, nandito ka. Again, ako po si Mark. For if your first time here to be here on Victory Lokban, I'm your campus missionary in this church. And ngayon po ako po magbabahagi ng ating salita, ng salita ng Panginoon. We are in our series entitled Walk With Me, last 2 weeks, right? But we will put a halt on that topic. Pansamantala pong hindi po muna natin siya itutuloy. Next week po natin siya tatapusin. Pero ibang series po yung tatapusin natin ngayong araw na to. We were talking about the last week of the series, Place of Grace. Sino pa nakakatanda nitong series na to? Series natin to last March. If I remember, we will remember before mag-Holy Week itong series na ito. At pinag-uusapan po natin dito yung buhay ni Pedro. Kung paano niya tininay si Jesus, kung paano siya ni-restore ni Jesus, at ngayon pag-uusapan natin kung paano siya pinalakas ng banal na spirito upang ipalaganap ang mabuting balita. Yung series na po ito, again, babalikan lang po natin, we will give you a quick recap that this series, I hope na doon po natin matatagpuan yung tunay na kapahingahan. At doon po natin matatagpuan yung tunay na masasabi nating sapat si Jesus sa buhay natin. Sapat na yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus para tayo ay mamuhay ng ayon sa kanyang salita. Kumbaga, yung sinasabi nating place of grace, yun yung magbibigay sa atin ng assurance na hindi po natin mamimiss out yung pagmamahal ng Panginoon sa atin kahit na may mga pinagdadaanan tayo sa buhay o sabihin na natin may mga ginagawa pa rin tayo, naggagawa pa rin tayong pagkakamali. Kaya pag tinapos po natin, as we end this series, Place of Grace, we hope and we pray na mas lumalim yung pag-unawa natin o mas lalong naintindihan natin yung buhay, yung ministry ni Jesus, yung kamatayan niya at muling pagkabuhay nito. Na maglalayon sa atin o maglilid sa atin na mamuhay ng ayon sa kanyang salita ng banal kasama ang banal na spirito. At hindi lang po yon. Bakit ba natin pinutol yung series natin? From March, now, ano ba ngayon? May. Tama ba May? Ba't natin pinutol? Ba't hindi na lang dire-diretso? Because today, we also commemorate or celebrate the day of Pentecost. Sino dito familiar kayo sa word na Pentecost? Or never heard? Ayan, okay lang po yun. Hindi po kayo papagalitan. Pero yung pag sinabi po nating Pentecost, ito po ay isang celebration. It's a long time celebration of the harvest for the Jew. Mga Hudyo po ang nagse-celebrate ng Pentecost. At ginagawa po nila yon kasi sabi nga it's a long-term party of harvest. Sounds familiar? Familiar po ba pagdating party, harvest? Ano yung nangyari last Wednesday? Pahiyas. Parang ganun siya. Yung San Isidro na sinasabi natin. Parang ganun din po yung itsura ng Pentecost that time. Mahaba yung party nila. Nag-gather sila lahat ng mga hindi taga Israel. Nag-gather, pumupunta. Familiar, no? Mga kamag-anak, mga kakilala, pumupunta because they have a long time party of harvest. Pero hindi po party or harvest yung topic natin o bakit tayo magse-celebrate ng Pentecost o aalalahanin natin yung Pentecost. Because for a Christian, for a believer, Pentecost is an important
day or event to us. Why? Kasi ito po yung time na dumating ang Holy Spirit. Ito yung time na na-receive ng mga disciples yung pangako ni Jesus na magpapadala siya ng helper, which is, He is the Holy Spirit. Kaya, pag tinignan po natin ito, kumbaga, hindi lang po ito yung pagdating ng Holy Spirit, ito din yung sinasabi nating hindi pagbuhay, birthday na lang, sige, pagsilang ng simbahan. Doon po nag-start mag-grow ang church, doon po nag-start na mag-preach ang mga disciples, especially Peter, about the gospel. Kaya pag naalala po natin o matatandaan po natin, ito po ay, sabi nga, ika-7th Sunday after the resurrection, halimbawa, mahal na araw, Resurrection Sunday, or Easter, bilang lang tayo ng 7, yun na yung Pentecost natin. Or 50th day after resurrection. That's Pentecost. At ito po ay mahalaga para sa atin. Kasi dito, pag naaalala natin yung Day of Pentecost, masasabi natin na, okay, o nga pala, totoo ang banal na Espiritu. Totoong nananahan siya sa atin. Totoong siya ang magtuturo sa atin kung ano man ang tinuro ni Jesus sa mga disipulo at siya ang mag-guide sa atin sa ating mga buhay. Naya po ang lahat na tumayo upang basahin ang ating salita na manggagaling sa unang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 10 to 12. Sabi po dito, ang kaligtasang ito ay pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Tayo po manalangin. Lord, we thank you, God, for today as we receive your word. God, help us to understand who is the Holy Spirit. Ano ba yung role nito sa buhay namin? And help us, how can we apply this? How can we rely on the Holy Spirit as we walk with you in faith? Holy Spirit, help us to know you. This is a great time and moment, God, to reveal who you are to us, Holy Spirit. Help us to be sensitive. Give us the wisdom, O God. Help us to know you more, Panginoon, and trust you with our life, God. Lord, we thank you, we honor you. In Jesus' name, amen then, amen. Pwede na po tayo maupo. Now, doon sa pinasa po nating word, nanggaling po siya sa unang sulat ni Pedro. At ang author po nito, may lathala ng sulat na to, ay di si Pedro. Pero, may mga ibang scholar po na nagsasabi na hindi po talagang si Peter yung nagsulat. Kumbaga may ibang tao on behalf of Peter ang nagsulat nito. Kasi, bakit po nila kino-contest is the way paano siya sinulat. Parang sa, halimbawa, parang may kilala ka na kaibigan mo, kaklase mo, tapos, sinabi mo na doon sa uy, pagsulat mo nga ako ng form. Tapos nung pinasa doon sa kakilala mo, uy, parang hindi ikaw to. Kasi bakit? Kilala niya yung sulat. Parang ganun din. Parang hindi si Pedro tong nagsasalita. Pero, sabi nga, hindi rin may tatanggi ng mga scholars na ganun ka-knowledgeable yung author na to, which is si Peter, para isulat. Maaring iba nga nagsulat na tao. Gumamit ng tao si Peter para isulat yon. Pero si Peter, filled with the Holy Spirit,
to write what God wants us to hear today as followers of Jesus. At para kanino po ba isinulat ni Pedro itong sulat na to? Sinulat po niya ito para sa mga hintil na naging Kristiyano. Pag sinabi po nating Gentile, non-Jew, hindi po sila part ng promise or nation, promise people or promise ni God, promise nation. Yung nation ni God, which is the Israelites that time, or the mga Jew that time. So sinulat to ni Pedro para sa kanila, para paalalahanan na kahit may pinagdadaanan kayo sa buhay, because these people na audience ni Peter ay mga may pinagdadaan ng persecutions, suffering, challenges in life. Kumbaga po, dun po nila na-experience that time na hinahabol, pinapatay, ginigilitan, pinabako, pag narinig na sila ay Kristiyano. Wala na po tayo nakikitang ganun dito. Wala na po tayo nakikita sa may gitna na nakapako, ay, follower kasi ito ni Jesus, kaya nakapako. Pero, we still experience persecution. Pag nalaman ka nilang Kristiyano, anong gagawin? Lokohin ka, lalayuan ka, pag-usapan ka, ika-cancel ka. Ganon. Maaaring hindi katulad na na-experience nilang ganong kalalim, kabigat, pero tayo may mga pinagdadaanan din tayo bilang Kristiyano na kinakaharap sa buhay. And I hope and I pray that this will encourage us as well. Kumbaga pag nakita po natin tong sulat na to, pag nabasa natin, 4 chapters lang naman po ito, kaya pwede niyong basahin pag-uwi. Mas mahaba pa yung isang episode ng K-drama. Pero ito, wala pang 30 minutes, matatapos mo itong basahin, itong 4 chapters na to. Pag tinignan po natin yung letter na to, from Acts, yung nangyari yung Pentecost, ang distant na po niya is 30 years after nung isinulat ito. Ganun katagal. Mas matanda pa sa sulat, yung mas matanda pa yung agwat kaysa sa edad ko. Kumbaga, ganun siya katagal. Pero, sabi nga, paano siya magre-relate o paano siya makapag-connect? Sabi nga po natin, as we celebrate Pentecost, the same Holy Spirit that empowers the disciples to live a life according to the gospel, according to Jesus, is the same power that is available to them to live a life according to God. To live a life, to preach the gospel according to God. It's the same power, and it's the same with each and every one of us. The same power that is available to the first disciples and apostles that time is the same power that is available for each and every one of us to live according to God's word. Wala pong pinagkaiba. Kaya dalangin po namin sa oras na ito ay maintindihan at maunawaan natin yung gampanin ng banal na spirito sa buhay natin. Sino sa inyo alam nyo na may Holy Spirit pala? Or never heard, ay may Holy Spirit, may third person pala. Sabi nga namin kanina dun sa small huddle namin, nakakalungkot isipin na yung laging kasama natin, siya pa yung nanineglect. Oo. Diba? So, ano lang yun, sights lang yun. Pero ganun, madalas kilala natin the Father, the Provider, the Creator. Kilala natin siya. Loving Father. Dami pa. Kaya natin describe the Father. Jesus, the Son. Kilala natin. He is our Savior and our Lord. He's our friend. Sabi nga. But when it comes to the Holy Spirit, sino yun? Kilala mo ba yun? Sometimes we forgot and neglect the third person of the Trinity. That is the Holy Spirit. Pero sino mga si Holy Spirit? Kaya balikan natin siya pinadala ng Panginoon Jesus bago siya umakyat sa langit muli. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Advantage nyo na aalis ako. Kasi ipapadala ko sa inyo yung tutulong sa inyo at magre-reveal sa inyo ng katotohanan. Which is, who? It's the Holy Spirit. At makikita natin ano ba yung naging role ng Holy Spirit dito sa binasa nating salita.
dito sa binasa nating word ngayong araw na to, na kahit ganun pa man ang pinagdaanan ng mga tao na yun, si Pedro ang patotoo ng banal na spirito ay nag-work sa buhay niya. Remember from 3 times of denial, dininay niya si Jesus 3 beses. 3 beses din siyang nirestore ni Jesus. And sino ba yung unang nag-preach ng gospel after they received the Holy Spirit? It is Peter himself. That's why siya yung buhay na patotoo, testifying that the Holy Spirit is true, that will empower us, that will guide us, and makes us fulfill God's mission in our life. So who is the Holy Spirit and how does He work in our lives? First point is the Holy Spirit as the fulfillment of Christ's promise and empowerment of believers. Makikita po natin in verse 12, di ba na ipinahayag na po, pinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. Ibig sabihin, ni-reveal, pinakita, binigyan ng glimpse ng Diyos, yung mga propeta, yung darating na tagapagligtas, yung darating na Messiah, which is si Jesus. Pero sino tumanggap nung good news na yon? Tayo. Tayo po yung tumanggap nun. At hindi ito sa pamamagitan ng abilidad o talento nila, pero nasabi doon, nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Meaning the true messenger of the gospel is no other than God Himself. And hawak niya yon. At kumbaga, yung mga prophet that time, the people in the Old Testament, kumbaga, binibigyan na ng glimpse ng Panginoon yung pagdating niya sa mga propeta. Kaya yung mga propeta ng mga time na yon, anong ginagawa nila? Nagsasaliksik sila. Inuunawa nila kung kailan to dadating at anong mangyayari. At makikita natin na nangyari yun, dumating yun after Jesus came here on earth, lived, died, buried, and rose from the dead. The Holy Spirit came down here on earth to be our helper, to be the one who would be with us until Jesus come here back. Pagbalik niya dito. Acts 8, nakita natin anong sabi doon. Ngunit pagdating ng Banal Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. That's a promise. If we receive Jesus as Lord and Savior of our life, then it's automatic as we repent and be baptized, as Peter said in Acts 2. Ano yung mangyayari? We will receive the gift of the Holy Spirit. And when we receive the gift of the Holy Spirit, what's the promise? Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. You will receive power. Sabihin niyo, power. Ayan, hindi po tayo dito, pero yun yung marireceive mo, power. If yun yung pangako sa atin ni God, then yun yung mag-i-enable sa atin na mamuhay ng ayon sa kanyang kagustuhan. At totoong nangyari po ito because Acts 2, ano sabi doon? After Jesus ascended to heaven, nagpipray sila, magkakausap sila, the day of Pentecost, magkakasama sila sa isang kwarto. Anong sabi doon? Verse 4. Acts chapter 2 verse 4, anong sabi doon? Pagdating ng Holy Spirit, anong sabi doon? Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu. Meaning, church, our God that we serve and we follow is a promise-keeping God. If God can send the Holy Spirit to empower us to live the life that according to His will, then what more the promises that God has given unto you? Ano pa yung mga pangakong ibinigay sa atin ng Panginoon? Kung kaya niyang ibigay yung banal na Espiritu, ano pa yung mga pangakong ibinigay sa atin ng Panginoon? All we need to do is to wait just like them.
Maaaring hindi pa sa'yo binibigay ng Panginoon kasi may tinuturo pa siya sa iyo at mas gusto pa niyang lumalim yung relasyon mo sa Kanya bago ibigay niya tong bagay na to sa'yo. Kung nagpe-pray ka ng 1,000,000, sana all. Pero kung baka hindi pa binibigay sa'yo ni God kasi gusto pang hulmahin ng Panginoon yung puso mo, yung character mo. Kasi baka mamaya pag binigyan ka ng 1,000,000, di ka na-attend dito. Di mo na kami kilala. Or bago ibigay ni God yung business, yung partner mo, God is continuously transforming us into His own image so that we could bear to receive that blessing that is waiting for us. But all we need to do is to trust the Holy Spirit that He will empower us to live according to His Word. Malaking bagay po kay Pedro na ipakita na hindi pinakita sa mga propeta, hindi pinakita sa mga anghel ang mabuting balita, pero pinakita sa atin. God didn't tell the prophets or apparently the angels even when they asked, but He has shown us. Pinakita, pinaramdam sa atin yung banal na spirito na pangako niya sa atin. Kaya yung empowerment, sabi nga, yung magbibigay ng lakas sa atin, na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, magagaling lang po yung sa kapangyarihan ng banal na spirito. The promise of empowerment was not just for the early church but for all believers throughout history. Kaya wala po tayong ibang gagawin. Unang-una, kaya ito po yung first point natin. We must acknowledge and recognize the Holy Spirit and its power. Because if we will not acknowledge the Holy Spirit first, the person of Holy Spirit and its power, then we are just Christians by name and we still believe on ourselves. Naka-anchor pa rin tayo sa sarili nating galing, sa sarili nating pangunawa, sa sarili nating pakiramdam. But we label ourselves as Christians. But I hope and I pray that as we go out later, we will understand that it's the Holy Spirit who empowers us to live a life according to God, to be a Christ-like, to be transformed. Because we cannot transform ourselves if we only base it from ourselves or on our strength only. Only God, only the Holy Spirit can transform us. Not you, hindi yung katabi mo, hindi rin yung spouse mo, hindi rin si pastor, nor even me cannot transform you. Only God, only the Holy Spirit. So trust the Holy Spirit. Seek deeper relationship with the Holy Spirit through prayer, worship, and obedience to God's Word. Because whether it's sharing the gospel, serving others, or overcoming personal challenges, trust in the Holy Spirit's power to work through you. Magtiwala po tayo sa banal na spirito. Pagdating sa pagpipreach ng gospel, paglilingkod sa simbahan o sa tao, o sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, pagkatiwalaan po natin ang kapangyarihan ng banal na spirito na mamutawi sa ating mga buhay. Second point, the Holy Spirit serves as the adornment of divine glory and guidance to our purpose. When we say adornment of divine glory, meaning siya yung nagpapaganda. Siya yung nagbe-beautify pag sinabi nating adornment. Or we could say that God is the one who makes us clean or sanctifying us according to His divine glory. Because God is glorious, right? But He wants also to reflect that glory in our life, your life. Na makita ng tao yung kalwalhatian ng Panginoon sa mga buhay natin. Hindi dahil sa sarili nating galing o talento, pero siya ay Diyos na banal. At hindi lang yun, sabi doon, siya yung mag-guide sa purpose natin. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, our life has now meaning and purpose. Kung dati po, pariwara yung buhay natin, tulad ko, tamang aral lang, tamang graduate lang sa college,
tamang magkatrabaho, magkapamilya, then that's it, mamatay na lang ako. Ang basic, kumbaga, walang thrill. Parang hindi ganun yung movie na napapanood namin. But now our life has now direction, meaning, and purpose. Because we have now a relationship with God. And the Holy Spirit is the one who will guide us to go through with it. That journey. It's the Holy Spirit that will guide us to that journey. Kapag binasa po natin, pag binalikan natin yung verse 10 and 11, di ba makikita natin kung paano sinaliksik ng mga propeta noon yung pagdating ng tagapagligtas, which is si Jesus. Kaya makikita po natin that time the Holy Spirit is already present because it's the Holy Spirit who guides the prophet that time. Kahit hindi pa nila nauunawaan yung pagdating ng tagapagligtas, ang banal na spirito na po ang nag-guide sa kanila para abangan ng pagdating nito. And same thing to us. It's the Holy Spirit that will guide us through our life para mangyari yung kalooban po sa atin ng Panginoon at bigyan tayo ng banal na kalwalatian para mag-reflect yung glory ni God sa buhay natin. At hindi lang yun. Diba? Siya rin yung nagtuturo, naggagabay sa atin at tinuturuan niya tayong mamuhay ng banal ayon sa kanyang salita. Even though that we experience sufferings, troubles, and problems in life. Sino dito wala kang problema? Ayun. Lahat may problema. Lahat may pinagdadaanan. Whether maliit o malaki, whether sa school yan o sa pamilya, lahat po tayo may mga pinagdadaanan. And sometimes in our life, Lord, hindi ko na kaya, ayoko na, tigil na ako. Baka ito na yung huli kong attend ng service. Huwag naman sana, no? But son, we have that kind of thought. But remember, church, that the Holy Spirit uses our sufferings for our sanctification. Kung binabago tayo ng Panginoon ayon sa kanyang imahe, kapatid, this is encouragement that every time that we go through sufferings, God uses that or God allows that in order for us to be sanctified, in order for us to be transformed into His likeness. Sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 12, I think nasa PowerPoint natin yun. Sabi doon, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na naranasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag niyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. This is Peter's encouragement to the followers of Christ in this letter. Huwag kayong magtaka kapag may pinagdaanan kayong pagsubok. Meron ba sa inyo ditong nung winantuan ka, ang pangako sa iyo, wala ka ng pagdadaan ng problema 100%. Meron po ba? Kasi kung meron, wawantuan po namin ulit. Because God didn't promise us a storm-free life. But God promised us a storm-proof life. Kaya wag po tayo magtaka kung pinagdadaanan tayo sapagkat maaaring inaalaw yun ng Panginoon upang magtiwala tayo sa Kanya, lalo manampalataya sa Kanya, kumapit lalo sa Kanya at maniwala sa Kanyang mga pangako. That's why I pray that we continuously, after even today, as we go out, as we do our devotion, or tomorrow morning, pag devotion ka, continue to seek God, the Holy Spirit guidance. I-pray mo talaga na maunawaan mo yung will ni God o yung purpose mo sa buhay. Ipakita sa iyo ng banal na spirito yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Let's ask for wisdom as we read the Bible. At tayo po ay makinig kung ano po yung sinasabi niya sa atin ng buong puso at ng may buong kagalakan. Kasi maaaring babasa nga tayo ng Bible pero hindi naman tayo nakikinig kay Lord. Or maybe the conversation is only one way. Lord, ganito, pray tayo ng pray. Hindi po ako galit ha.
Pero true to life lang. Pray tayo ng pray. Lord, ganito. Okay naman. Pero pag si Lord na yung magsasalita, nakasara na yung Bible at hindi na tayo nakikinig sa Kanya. Then, ang nakakalungkot isipin pa, minsan sinisisi pa natin ng Panginoon. Bakit mo inalaw to? Bakit to nangyari sa akin? Eh yung pala, nung time na yun, si God, tinuturuan ka na, dinadirect ka na, binibigyan ka na ng instruction. Parang ganun po siya. That's why, let's ask God for wisdom. At the same time, let's listen to God. And let the Holy Spirit, allow the Holy Spirit to transform you and live by Jesus' teaching and empowered by His Spirit. Because by seeking the Holy Spirit guidance and allowing Him to work in us, we can live transformed lives. We can have a transformed life that reflect God's glory and fulfill His purpose. Kung hahayaan po natin ang banal na Espiritu na gumalaw sa buhay natin. And if you don't know what to pray, and if you don't know what to ask, and if you don't know how to interact with the Holy Spirit, ano sabi dun sa Romans chapter 8 verse 26 to 27? Yan, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. If there are times that you are weak, if there are times that you are helpless, remember that the Holy Spirit is the one who will help you. Di mo alam kung ano yung pagpipray mo. Ano sabi doon? Siya yung magpipray para sa atin. Siya yung mangungusap para sa atin. And next verse, ano yung sabi doon? At anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. The Holy Spirit is redirecting us. It's not us who direct the Holy Spirit. Nasabihin mo nga Holy Spirit kay God na ibigay na sa akin yung dawan ko. Ikaw nga magsabi, Holy Spirit, na bigyan na ako ni God ng permit sa business ko. No. It's us who ask, Holy Spirit, help me to understand your plans. Redirect my purpose so that we could be aligned to God's will, not ours. And what's the promise of God? If our will is aligned to God's will, surely, sabi nga, He will answer or He will give the desires of your heart. Kung will ni God, mangyayari po yun. No questions asked. It will happen. If we pray according to the will of God. And lastly, the Holy Spirit empowers the church to fulfill God's mission through prophecy and scripture. Who is the church? It's us. Tingnan mo yung katabi mo. Yan yung church. Church. We are the church. We are God's people. But we are not just here to hear the word Sunday after Sunday, but we are here to reach out the lost. It's the last commission of God to His disciples, to His church. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, teaching them everything that I have commanded you. Sinabi ba doon na go and make disciples? Only you, apostles. Only you, Peter. Hindi yun po yung sinabi ng Diyos. Ang sinabi niya sa mga disciples is go. Meaning, it's a universal calling for all believers. Meaning, tingin ka ulit sa katabi mo. Sabi mo, para sa'yo yun. Para po sa atin yun. We have a mission, church. And our mission is to preach the gospel to the lost.
And sino yung lost na yon? Maaaring sa atin, mga kaklase natin, mga kaibigan natin. Maaaring yung lost people na yon, kamag-anak natin, pamilya natin. Maaaring yung iba sa atin, yung lost people na yon, katrabaho natin. We are called to fulfill God's mission, and that is to preach the gospel. That's why when we read the scripture and as we close this series and this topic, makikita po natin doon na habang pinapakita sa mga propeta ang pagdating ng Panginoon at nung naranasan na ng mga tao yung pagdating niya tinanggap bilang Panginoon, nandyan ang banal na spirito na mag-guide sa kanila at magbibigay ng kapangyarihan, ng kalakasan, lakas ng loob para ibigay o ibahagi ang mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita hindi lang po para sa atin. Sabi nga ni Tony kanina, tingnan niyo yung mga upuan. May katabi ka ba? Yung mga upuan na yan ay para sa kanila. Para pagdating nila dito, maririnig nila yung mabuting balita. Mararanasan na experience nila yung pagmamahal na ngayon dinaranas natin. At hindi po ako galit, pero huwag po nating ipagdamot sa kanila yung kapayapaan at pagmamahal na nararamdaman natin sa Panginoon. Because one day, sabi nga, one day, if they will not know what Jesus had done to them, we are all held accountable to the mission of God. Accountable po tayo sa mission ng Panginoon. And I hope and I pray that it will birth us a heart to reach out the lost people. Sabi nga kanina kinakanta natin, you take a little fire, make it a roaring flame. Ibig sabihin, yung maliit na apoy sa puso namin, Panginoon, ikaw ang mag-alab, magyabo nung apoy na yon. Nang sa ngayon, maibigay namin sa iba. Maiparanas namin sa iba yung pagmamahal na yon sa kanila. If we truly understand the call of God, then we will have a sense of urgency and privilege of sharing the gospel. When we say urgent, pag pinapagawa po ba sa yung urgent, pinagpapabukas nyo po ba? Bawa, sa iba po sa atin, nagtatrabaho dito, pag sinabi ng boss nyo, oy, pwede mo bang gawin to? Medyo urgent to, kailangan ko siya matapos today. Sasabihin mo bang, boss, next week na lang. Hindi. Tanggal ka niyan. Urgent siya. Urgent yung mission ni God. Kasi anytime, any day, something might happen to your family, to our friends and classmates. And it's urgent to preach the gospel. Yet at the same time, it's a privilege to share the gospel. Because not everyone knows the gospel. But you heard and believe in the gospel. Wala ka pong maririnig paglabas mo dyan na parang, uy, alam mo yung gospel? O mo lang magbebenta sa'yo dyan ng gospel. It's us. It's you who had that. And I hope and I pray that we recognize the power of the Holy Spirit because He is the one who will give us the sense of urgency and know that it's a privilege for us to share the gospel. And it is the Holy Spirit as well that will guide us to do this. Kahit nandun yung kaba, kahit nandun yung takot, kahit nandun yung hiya, na ibuka yung bibig, sabihin sa kanila, yung ginawa ng Diyos, nandyan ang banal na spirito para tumulong sa atin. Siya po yung gigising. Yan, para sa mga natutulog na siya yung gigising sa puso natin na ibahagi ang kanyang mabuting balita. We should be aware of the presence of the Holy Spirit in our lives because He is the one who will provoke us to preach the gospel. Yet at the same time, it's the Holy Spirit that made us trust in Him so we should remain faithful
to His mission. Whatever we're going through in life, again, whatever problems, challenges or circumstances that we go through in life, it's the Holy Spirit who will make us remain faithful to His mission. But my question is to each and every one of us, if we should recognize the sense of urgency and privilege of sharing the gospel, if we need to be aware the Holy Spirit presence, and we need to continue to remain faithful to God's mission, this is my question. And we should ask this to ourselves. Not dun sa katabi nyo, sa tao na katabi nyo, but we should ask ourselves, when was the last time you preached the gospel to the lost? Hindi po natin sinasabi dito yung galing, pagpunta dito, papasok, yun yung sisiran. When was the last time you go out and approach someone and, hey, do you know Jesus love you? Do you know what Jesus had done for you? When was that last time we did that? It's not just a question for you guys, but this is a question for each and every one of us here. I ask myself, when was that last time that I preached the gospel to a student? Kahit na kabang-kaba ako. One time na, magkasama kami ni Jude. Hindi ko rin tinago sa kanya that time. Bro, kinakabahan talaga ako. Because, hindi naman po ako ganun ka-gullible pagkaharap ibang tao. Or lalo na sa stranger. But I understand and I fully know that this is an urgent matter to preach the gospel. Yes, sometimes, sabi ko nga, I fail. Yet sometimes, hindi ko to sinasagawa. Or maybe, some of us, magkatulad lang tayo, busy. But guys, church, this is a mission. And we are all called, we are all bound to preach the word. When was that last time? When was that last time? If hindi mo pa ito ginagawa, maybe it's now the time that God wants to remind you, nak, may mission ka nga pala. You have a mission. Ulitin ko ulit, you have a mission. Tatak natin yan bago tayo umalis. May mission ako. Kung nasan man ako ngayon, may mission ako. At yun ay bahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Kasi ito yung response ng mga disciple when they received the Holy Spirit. Let's go back in Acts 1:8. Ano sabi doon? Pagdating ng banal na Espiritu, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. At ano yung response? Ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. It's clear. There's no magic. That our response when we receive the Holy Spirit and He empowers us, our response is to be a witness. Ipahayag ang mga bagay tungkol sa ating Diyos. As we embrace this, we can effectively engage with the challenges and opportunities of today's world. We can preach the gospel. We can spread the message of hope and salvation to all who will hear. If we truly understand the magnitude, the weight of being a believer, and we will be all in awe because we are all privileged to be part of God's family, to have a new family, to have a new identity, and to have a new hope, which will compel us to preach the gospel. Sabi nga, kung nasa iyo yung sagot sa cancer, itatago mo ba? Hindi mo bebenta, pero share mo yan. Now, you have the cure for what's deadlier than cancer, and that is sin. You have now the gospel. And our task as a believer, as a follower of Christ, is to spread the good news.
Now, paano tayo magre-respond? How will we respond in this message? Mababasa po natin yun in the next verses. Verse 13 to 13 and 14. Sabi doon, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap ninyo ang pagpapalang ibinigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong papadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakilala sa Diyos. As we respond to the gospel, as we live out the gospel, we should remain focused and prepared, or be prepared and focused. Kasi sabi doon, laging maging handa na gawin ng kalooban ng Diyos. That's why let's prepare our hearts and our mind, mentally, spiritually alert, staying focused on God's truth and avoiding distractions. Tanggalin po natin yung distraction sa buhay natin. Maaring akala mo hindi pala distraction, pero lumilihis na pala yung buhay mo. Papalayo ka na pala kay God. Now God is calling you back. Ginigising ka ulit ang Panginoon. Bumalik sa Kanya. Be prepared. Focus, anak. Focus tayo. Not only that, hope in future grace. Diba sabi doon, magpakatatag ka at lubos na umasa na matanggap ninyo ang pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Sabi nga, there's a reward that we will receive pag bumalik na po si Jesus. Pero syempre, yung reward na yun, isusurrender pa rin natin sa Kanya. We will all lay it down to God's feet, to Jesus' feet. And says that, Lord, it's just because of your power and your mercy and grace that I am able to do such things. Place your hope and confidence in the grace and salvation that we will fully revealed when Jesus returns. Meditate God's word, church. Sabi ko nga, kung kaya ibigay ng Panginoon ng banal na Espiritu, what more His promises to each and every one of us. Yung promise ni God, sabi nga, ibibigay niya sa tamang panahon. Kaya tayo ay magtiwala at manampalataya sa Kanya. Be obedient children. Lahat po tayo anak ng Diyos. Alam niyo po ba, bago ka maging tagapaglingkod, tinanggap ka niya bilang isang anak. Kaya po tatandaan natin at bilang isang anak, kailangan po nating sumunod sa ating Ama. Sabi nga doon, ang ganda nung sabi, bilang masunuring mga anak ng Diyos. Nandun yung confidence ni Peter, no? Na masunurin kayo. Kaya tinan mo yung katabi mo. Masunurin yan. Nandun yung confidence, masunurin kayo. Ano yung mga area ng buhay natin na kailangan pang i-align kay God? Sino yung tumutulong sa'yo na makita yung purpose mo, yung layunin ng Panginoon sa buhay mo? Make a consistent change as God transform us. As we read the Word of God, let the Word transform us. And lastly, reject your old ways. Sabi, huwag kayong papadala sa masasamang hiling ninyo nung hindi pa kayo nakakilala sa Diyos. This is a command from God na huwag po tayo magpadala sa dating buhay natin. Reject. Sabi mo, reject. Diba? Hindi consider. Gagawin ko pa kaya to? Parang trip ko ata. Hindi, reject. We reject our old ways. Sabi nga sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Church, I encourage each and every one of us, do not return to our former sinful behaviors and desire, but instead, live a new life in Christ. Huwag na po tayo bumalik doon sa nating buhay. Please lang.
Don't go back. Kaya nga tinanggap mo si Jesus kasi gusto mo na magkaroon ng bagong buhay. So bakit pa tayo babalik dun sa dati nating buhay? Don't go back. Asan yung picture na bumabalik pa rin tayo sa dati nating kasalanan? Sabi doon, Proverbs 26 verse 11, inuulit ng mga hangal ang kanyang kahangalan tulad ng asong binabalikan ng kanyang suka para kainin. Ganon ang itsura ng bumabalik sa kasalanan, church. Para tayong asong bumabalik sa kanyang suka para kainin. Kaya every time na babalik ka sa kasalanan, isipin mo yun. Para tayong aso. Pero syempre hindi. Because we now decide to reject our old ways. We now decide to follow God. We now decide to live a new life in Christ. Let's confess. Daily confession of sin is a lifestyle. Hindi lang po ito pag diniscuss sa atin ng one-to-one. Doon ka lang mag-repent. No. Salvation and Lordship and repentance and acknowledging the presence of the Holy Spirit is a lifestyle. So we should everyday confess to God, Lord, mali yung pag-iisip ko, mali itong iniisip ko, kung meron man. And let God speaks to us. With God's help, we will overcome these old ways. With God's help, diba, He will replace the old simple habits with new godly ones. Siya po yung magpapalit. Imbis na sabi nga, kung dati 24/7 yung chismis, ngayon mga bawas-bawas na. Or sa mga estudyante, baka every quiz nanggagaya tayo, baka ngayon nabawas-bawasan na. Inaalis unti-unti ng Panginoon sa atin. And find a community. This community who will encourage us and supports us to walk with God. Para lang po tayo, sabi nga, para lang po tayong may concern sa health natin. If you want to improve your health, 'di ba? You will exercise to eat healthy. You will make a plan. Meron kang goal. 'Di ba? Magi-stay focus ka, magi-stay put ka dun sa goal na 'yon. Mamomotivate ka na mangyari yung goal na 'yon. Susundan mo yung plano. Kasi alam mo ito yung nararapat. At iiwasan mong kumain ng hindi tama or not according to that plan so that you will make yourself or find yourself healthy. At ganoon din po sa spiritual life natin. We should keep our mind focused and alert. Let's put our hope in future grace of God's return or Jesus' return. Let's continue to obey God and reject our simple ways. Kasi pag sinunod po natin to, in-apply po natin sa buhay, kung ano man yung narinig natin ngayong oras na to, maasahan po natin na yung buhay natin ay mababago, mamumuhay po tayo ng magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon at may handa natin yung pagdating niya in the future. As I end, here is the main point of the word. The Holy Spirit is the Spirit of Christ, promised to His disciples, the Spirit of glory resting upon the believer, and the Spirit of prophecy and Scripture. It's the Holy Spirit was sent to set us apart or sanctify us for His purpose, for our mission, and to send us in power. I hope and I pray as we close this today that this series will help us to see Christ's work, what He had done on the cross. And at the same time, it gives us an understanding that will lead us to live a life according to Him and empower us to do His mission. Kasi kapag maunawaan po natin to at yayakapin natin ng buo yung gospel na tinanggap natin, it will be practical and powerful in our daily lives. You will live out that gospel that you already received. Can I invite everyone to stand as we pray?
Father, Lord, thank you, God, for today. Thank you, God, for deepening our understanding of the Holy Spirit roles in our life. God, sa mga pinagdadaanan namin sa buhay, Panginoon, ikaw magbigay ng kalakasan sa amin. Magbigay ng patience and give us that perseverance to continue this life according to your word. And we apologize, God. We say sorry for every time that we fail to obey you, for our shortcomings, from the sins that we still commit, Panginoon. Lord, we ask for your forgiveness, God, if we still rely on our strength. Sinasabi namin Kristiyano kami, Panginoon, pero yung tiwala pa rin sa amin pa rin naka-anchor. Lord, sorry. Lord, sorry kung nineneglect namin, Panginoon, yung guidance mo, Holy Spirit. And I don't know about you, church, but maybe some of us here today, kilala mo naman yung Holy Spirit, but you don't know how to interact with Him. Now it's that time. As our eyes close, bow down our heads. Now it's that time to interact with the Holy Spirit. You don't know what to pray. You don't know what to ask. Now is the time to interact with the Holy Spirit and let the Holy Spirit interpret that prayer. Because it's the Holy Spirit will address it to the Father. For 1 minute, ano man yung pinapanalangin mo, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, ano man yung kinakaharap mo ngayon, pagsubok, the Holy Spirit is reminding us that I am with you right now. I'm the one who will help you. I'm the one who will help you. I'm the one who will encourage you in this time and moment. If you feel like helpless, God is your mighty helper. Now is the time to connect with the Holy Spirit. Ano yung gusto mo ipag-pray? Talk to Him right now. We'll give you time. Let the Holy Spirit minister to each and every one of us. Let the Holy Spirit talk. Let the Holy Spirit remind you of God's promise to each and every one of us. I don't know about you, but God knows, the Holy Spirit knows what you're going through right now. Thank you, God, for your promise, Lord. You'll never leave us nor forsake us, God. And there's an assurance, Lord, as we answer your great call, God. You're with us. That's why, Lord, we ask you today, in the presence of the Holy Spirit, we acknowledge, God, that your presence here, Holy Spirit, is with us. And we ask you to guide us, Lord. Help us, guide us to navigate difficult situations that we are going through. Ikaw yung magbigay ng kasiyahan at kagalakan sa aming mga puso kahit na may mga pinagdadaanan kami. Maaaring hindi na namin to kayang pasanin, God. Kaya bago pa matapos ang service na to, Panginoon, ngayon pa lang, sinusuko na namin sa iyo. Binababa na namin sa iyo mga paanan, Panginoon. At ikaw na, Panginoon, ang bahala at
Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Ano man ang sabihin mo sa amin, Panginoon, ano man ang iutos mo sa amin, ay aming gagawin. Maaaring hindi namin siguro maintindihan sa mga oras na to. Pero dalangin namin, Panginoon, sa patuloy na paglakad namin sa iyo, patuloy mo ring ipaunawa sa amin kung ano man ang gusto mo ipagawa sa amin. Lord, alam namin na mga pinagdadaanan namin ay temporary lang. Alam namin, Panginoon, na may purpose ka sa buhay namin. Whether you are realigning us, Lord, dun sa direction na gusto mo sa amin. Or whether, God, you are transforming us, Lord God, to your character, to your image, to your likeness, Jesus. We pray, God, that may your plans for us, Lord, will serve its purpose. And I pray, God, na gamitin mo din kami, Panginoon. Sabi nga namin kanina, Panginoon, it's a privilege. It's a blessing. It's a fulfillment, God, to have you in our life. Thank you, God, for that relationship. But at the same time, God, I don't want this relationship na mag-stick lang sa akin. I want this relationship with you to be spread. That's why, Lord, I pray that you will use me, God, to spread your word. You will use me, God, to preach this gospel. You will use me, God, to minister to my friends, to my classmates, to my families, to my workmates, anyone. You will use me, God, to preach this good news. And maybe some of us, Lord, Panginoon, I don't know, I sense like some of us here, alam mo naman yung may mission ka, alam mo naman na may pinapagawa sa iyong Panginoon. Pero nandun yung takot, nandun yung kaba, nandun yung worry, na baka pagtawanan ka, na baka layuan ka ng kaibigan mo. O nandun yung takot na baka sabihin nila, ay, ko-convert lang naman nila ako. Now I was just reminded that the Holy Spirit not give us not the power of fear, but love, self-control. The Holy Spirit give us that power to preach the gospel. The Holy Spirit give us the boldness to preach that gospel. And I hope and I pray, God, that we will embrace this power that you have given unto us, so that we will rely on you, Panginoon, that we will be able to fulfill the mission that you have given unto us, God. Lord, may your presence and power be evident in our lives, Panginoon. As we sing this song, God, sabi nga, as you take that little fire in our hearts, Panginoon, Lord, exchange it with a roaring flame, God. Nalalabas kami, Panginoon, dito na nag-aalab ng pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, ikaw yung mag-ilaw, magbigay ng ilaw sa buhay namin. Nang sa gayon, Panginoon, may bigay din namin tong ilaw na to sa iba na magbibigay ng pag-asa, Panginoon, sa kinabukasan. Use us, God. Use us, God. May our life, yung buhay namin, Panginoon, ay maging buhay na patotoo sa bawat isa, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon din sila ng relasyon sa iyo. Can we sing this song?